narito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdating. Hay nako, Tiago! Diyos ko, nasaan ka na? Nakakainis. Ilang taon na akong nagsiserve dito sa bayan ng San Diego. Ngayon inilipat nila ako sa isang bayang napakawalang asa ng mga Indio. Eh padre, isang Indio rin naman ang may-ari ng bahay na to. Buisit. Wala akong pakialam. Napakatamad ng mga Indio. Makasalanan pa. Hindi nga marunong magkumpisal. Na walang pagbabago sa kalagayan ng bayan. Maaaring masaktan niyo si Kapitan. Matagal nang pinagpalagay ni Tiago na siya isang hindi Indio. Inulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Padre, ang sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo matalik na kaibigan si Kapitan Tiago. At ninong ka naman ng anak niyang si Maria Clara. Hindi ba kaibigan mo yung mauna si Don Rap? Tumigil ka! Para kang kung sino nagmamarunong. Malis ka sa aking harapan! Aba, andito na pala ang aking matalik na pinsan at ang kasama niyang si... Juan Crisostomo Rivera ni Magsalin ko. Kaya akong makilala kayo lahat. Hindi ko gusto mo. Iwan ko lang kita. Reverend, kayo po ba si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking yumaong ama na si Rafael Ibarra? Bata, ako nga si Padre Damaso, pamanhin. Ngunit minsan, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala niyo pala si Padre Damaso. Handa na ang hapunan. Don Crisostomo, ilang taon ka nag-aral sa Europa? Itong taon po. Ilang taon. Naku, baka nakalimutan mo na ang bayang ito. Ako, baka ako nalimutan ng bayan ito. Sabihin mo nga bata, bakit ka pumarito? Nais ko pong mas makilala ang bansa kung kailangan at malaman kung bakit at paano namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka sa Pilipinas upang makilala ang bayan ito. Alam nating lahat ng mga Indio ang nakatira dito. Walang malaga sa bayang ito. Reverensya, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mayaman itong bayang Pilipinas tulad ng inang bayan Espanya. Ganito na ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong, walang asal, sinasagot pa ang reverensya, parang matalinong magsalita. Senyores, huwag na kayong magtaka sa aming dating kurang. Ganyan na yan siya dati pa at hindi nagbabago. Patawad pero kailangan ko na umalis. Ba iho, kararating mo lamang dito at saka darating na rin si Maria Clara ngayong gabi. Doon na siya ni Isabel. Salamat po sa pagkaganyan sa akin dito. Dani, marami pa akong dapat isipasuin. Pupunta ako dito, bukas ng speed. Senyor Ibarra, Tiniente, kayo pala. Ginulat po ninyo ako. mag-ingat kayo, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaaring ibang kulita. Wala ba talaga yung nalalaman? Ang pagkakalam ko, namatay sa loob ng bilanggon ang inyong ama. Sa bilangguan, nakulong po ang aking ama. Hindi kaya't kayo nagkakamali lamang. Hindi ako maaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilanggon. Si Rafael Ibarra, na pinagbintang ere at filibustero ni Padre Damaso. Maaaring niyo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon, may isang kastilang mangmang at masama ugali na naging kolektor sa buwis. Ang siya'y nangungulikta, minsan siyang napagkatawan ng mga bata. Baby Bobo! Di ba't hindi siya marunong magsulat? Bakit siya may dalang lapis?
Tigilan niyo ako. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Bobo, bobo. Anong sabi niyo? Nagbibiro lamang po ako. Tama siya! Hindi ko papapayagang saktan mo ang mga bata. Guys, mabisita nga rin ang mga alaga ko. Clarita, napalagay ko mas magandang lumipat ka sa Malabon. Hindi na kasi sa San Diego sa serbisyo ang iyong ninong na si Padre Damaso. Inilipat na siya. Sige, maganda ka na ng mga damit at magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Ano? Minsan, ano ka ba? Mas tiyang ang anak mo sa San Diego. Sigurado akong masisiyan siya doon. Nandoon kasi si Ibarra. Ah, tama. Nagpasyalo si Ibarra dito. Ano ba yung dalagang yan? Clarita, si Crisostomo, andito. Halika nga dito, ikaw talaga, pahiya-hiya ka pa. Maria Clara, Crisostomo. Nakalimutan mo na ata ako. Sigurado ako may nakita ng ibang babae sa bansang ito. hindi kita malilimutan. Araw-gabi ikaw ang aking iniisip. Maria Clara, Bukas, Todos Los Santos na. Ito, mga bulaklak. Ialay mo iyan sa libingan ng mga magulang. Ito sa mo. Magkita tayo sa loob ng ilang araw lang. Inaasahan kita. sige, Maria Clara, alis na ako. Sayang biyahe. Ayoko na, napakasela naman nito. Oo nga, bagong living pa ata yan ah. Tignan mo nga, may buhok pa ang mga buto. May bayad pa ng mga dugo. Yan nakakatapat sa aking inukay. 20 araw pa namang napatay. Pinuhukay na sa akin para ilipat sa sementeryo ng mga Tino. Ngunit, umuulan at walang ilaw. Kaya tinapon ko na lamang sa ilog. Ano? Ibig mo bang sabihin na ipinahukay ang isang tao para ilipat sa mga sementeryo ng makamakasalanan? Oo nga, tiyak na may malaking kasalanan ang taong yun. Nasaan ba? Sa likod ko ng malaking cross, hindi. Dito ba? Ngunit hindi dito ang natatandaan ko. Sandali lamang at pagtatanong ko. Alam mo ba kung saan ang malaking cross na sinirit dito? Ah, yung malaking cross. Sinunog ko na yun. Ano? Bakit mo ginawa yun? Napag-utusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sabi ng malaking kura, dalhin ko raw ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag kang magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay at umulan ng gabing iyon, kaya tinapon ko na lamang sa ilog. Tinapon! Siyang kapaliwan ang iyong ginawa! Ikaw! Hindi ba ikaw ang pari ng bayan? Walang hiya ka! Anong karapatan mong ipahukay ang bangkay na ama ko? Binata, hindi kita naiintindihan. Wala akong pinapahukay dito. Huwag kang magsinungaling! Nagkamali ka sa paghukay ng bangkay ng ama ko! Nagkakamali ka. Hindi ako nagpahukay ng bangkay ng ama mo. Ang kinalitan kong pare, si Padre Damaso. Hindi! Hindi ako makapaniwala! Magpahinga na muna tayo. Crispin, Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit magtrabaho pa ako ng 1 taon, hindi ko mababayaran iyan. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Kapag nalaman to ng inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tahan na. Huwag kang mawalan ng pagod. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana.
At ikaw, Crispin, hindi ka pa maaaring umuwi hanggang hindi mo pa sinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Matagal na po namin hindi nakikita ang aming ina. Pagbigyan niyo na po kami. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Huwag kang mag-alala. Makakatakis din tayo dito. Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom. Kaya nagluto ako ng masarap na pagkain. May makakain ba? Mayroon na. Nasaan? Isalmot ako ay nagugutom na. Oo, naririto na. Wala na bang natira? Ngunit paano ng yung mga anak ko? Bakit? May problema ka ba? Wala. Teka, nasaan na ba ang mga batang iyon? Nasa kumbento, ngunit uuwi rin sila mamaya-maya. Sandali, hindi mo ba sila hihintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawang mga anak ko, magsasaing na lamang ulit ako. Inay! Inay! Gising pa po ba kayo, Inay? Inay! Inay! Basilio, anak ko, anong nangyari sa iyo? Umiiyak. Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na po ako. At si Christine po. At si Christine po. Bakit anong nangyari kay Christine? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil napagkamalan siyang nagnap. Bakit? Inakusahan ng mabait ko si Christine? Dahil lang ba sa mahirap tayo? Kailangan nating magdusa ng ganito? Bakit Basilio? Nagugutom ka? Ito ang kanin. Ang tawid. Kumain ka anak ko. Ngunit Inay, hindi po ako kumakain ng tawid. Alam ko anak, naghanda ako ng ibang ulam pa. Ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay, Oo. pero umalis din siya agad, hindi po ba? Basilio, Patawad po eh. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Diyos ko, ano bang gagawin ko? Para saan ang mga yan, Ali? Para sa Quran, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kurang ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak mo si Christine. Crispin, kung ganon, ikaw ang ina ng magnanakaw. Abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Nutusan pa nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan. Yan ay upang huliin ang iyong mga anak. Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Hoy, ina ng mga magnanakaw! Huwag mong iyakan ang mga anak mo! Wala kang mapapala dahil nagmana sila sa kanilang ama.
Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng magnanakaw? Opo, ako nga si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon, sabihin mo na kung saan mo itinago si Crispin. Senyor, ilang araw na pong hindi umuwi si Crispin. Kung ganoon, isauli mo na lamang ang mga perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit ba minsang nagugutom ang mga anak ko, hindi ko magagawang magnakaw, maniwala kayo. Sinungaling. Pero kung yan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi sinasauli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero wala ko talagang ninanakaw ang mga anak ko. Senyor, parang awa niyo na, huwag niyo po akong ikulong. Bubulak ka sa bilangguan hanggang di ka nagsasabi ng totoo. Sumama ka na lang sa amin. Nabulok ka sa kulungan hanggang di ka nagsasabi ng to. Kamalian yan ng kura. Pakawalan niyo siya at huwag niyo siyang gagambalin pa. At kung gusto ng kura na maibalik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Malis ka na rito. Walang mapapakain na magbilang sa'yo. Ano to? Damit ni Basilio? Dugo! Bakit may sugat ang anak ko? Maria Clara, kamusta naman ganyan yung anak? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba rin lamang niya? Oo, sa kanya na nagpapunan ng dito. Sabay kang pangilista. Maaari na ba tayong umalis? Kaya lang yan. Maaari pa tayo magkakaroon. Senyorita Maria Clara, saan niyo po gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking anak. Malayo pa ba? Ako hindi po, senyorita. Ilang sandali na lamang po at makakarating na rin tayo doon. Ano iyon? Marahil ay kahoy lamang po iyon. Kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Saglit lamang po at titignan ko. Isang buhaya! May buhaya! Kaya pala naubos ang mga isda dito sa ilog na ito. Kailangan mapatay ang buhay na yan! Tulong! 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 Tulog! Jesus naman, nanganib ang buhay niya! Nasaan na sila? Baka kung ano ang nangyari sa kanila. Ligtas sila, ligtas sila. Maraming salamat po sa pagligtas ninyo sa buhay ko, Senyor Ibarra. Balang araw, sa paano na kailangan ninyo ng tulong, nakahanda po akong tulungan kayo. Senyor Ibarra, napakaganda naman ng paral na ito. Napakalinis. Magaling, magaling. Nasisiyaw ko, Gobernador. Isang maling dalaw mo lang. Iyak patay ka. Hindi lamang ito ang maaaring mangyari sa iyo. Sa ako na napapaliwanag ang lahat. Sandali! Anong nangyari sa taong ito? Muntik ka nang patayin ng taong yan. Ngunit siya rin ang nabiktima sa masama ng balak. Kung ganon, ako na ang magpapalibing sa kanya. Pamanhin, senyorito. Ngunit pinagtangkan niya ang inyong buhay. Oo nga, ngunit siya ang nasawi. Ano pa bang kaparusahan ng dapat niyang matanggap? Pinapatawad ko na siya. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakatawa ng itinay kong paralan? Siyempre naman, mahal mo. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mo kung sinong umasta.
Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi mo. Alam mo na kung gaano magsisilbi sa kurang yan. At tulad lamang siya ng kanyang ama, akalain mo disente, ngunit hindi marunong umalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo akong Maria, pero hindi ko naman pa. Tama lamang na siya'y pinatay na naparusahan sa kulungan, ha? Hayaan kong insultin niyo ako, pero wag na wag niyong bakastusin ang alaala ng aking ama. Bulos binigay Bara, alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos! Paano niyo nasabi na siya ay isang alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagdala sa aking ama sa kabiguan at naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagagawa niya pang bastusin ang alaala nito. Ganito ba ang isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap, alang-alang man lamang sa akin, huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, hindi na ako kita mahal. Baka nakita niya kung may tuguba talaga ang tumatangay sa ugat ng taong yan. Bakit po, senyor? Sino yung kumakanta? Siya po, ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Masusunod po. Ito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Hoy baliw, umawit ka. Awit na. Awit! Magaling. Mga Guardia Civil, maaari na kayong umalis. Opo, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Ha ha ha! Baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Ha ha ha! Ang matandang baliw! Sinong baliw? Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw! Ako ang baliw? Ha ha ha! Ako ang baliw! Oo, ikaw nga. At inuutosin kitang sumayaw. Ayoko! Ayoko sumayaw! Baliw lang ang sumasayaw! Ha ha ha! Sabi na hindi ako ang baliw! Ikaw! 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 Konsolasyon, ano ba itong ginagawa mo? Biniwan mo ako! Tinuturuan ko ang leksyong babae na yan! Tumigil ka nga, hindi ka nanawa, may sira ka na rin talaga ano? Dugo! Crispin! Basilio! Dugo! Ha ha ha! Mga Guardia Civil, bihisan niyo at gamutin ang babae nito. Bukas ehetin niyo sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. O, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw din sa'yo, Iho. Kumusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pagbabago, Don Tiborcio. Iya, kumusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Handa niya? Oo, Alfonso. Ay, tunay nga po palang napaganda niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan siya? Nagpapahinga na po siya sa kanyang silid. Maria Clara? Maria Clara? Maria Clara? Padre Damaso, salamat po sa iyong pag-isip. Lagi sa kong naglalas sa iyo. Papahinga ka muna. Opo. Sige na, papahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso! Victorina, si
Sino ang iyong kasama? Ang totoo niyan, kanina ko pa siyang gustong ipakilala, Padre. Siya nga pala si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayan. Inaanak ng ating bayaw. Ikaw nga ba ang inaanak ni Carcilos? Opo, ako nga po yun, Padre. Anong saya at sa wakas nakita kita, iho? Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mga mapapangasawa, Padre. Mapapangasawa? Madali lamang niya. Maghintay ka lamang, iho. Che, ano ba yan? Ang pangit naman ng mga dumadaan. Hoy, labandera, kami bang pinariringgan mo? Bakit? Nagamahan ka? At anong sabi mo, labandera? Gusto mo labhan ko yung buhok mo? O kaya naman lansyahin ko pa? Hoy, matandang mangkukulam, makapagsalita ka, akala mo kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mo mag-close tayo? Hindi kita uurungan. Pwede bang tumigil na kayong dalawa para kayong mga bata? Hoy, Alperes, pagsabihan mo yung asawa mong mukhang mangkukulam. Kung hindi ka lang isang babae, tayo na Victorina, wala tayong magagawa sa mga dyan. Hoy, ang kapal ng mukha mo, peking pilay naman gagamot. Hoy, Tiburcio, bakit hindi mo man lang sila hinamon? Magkaba tayong may laban sa mga doon? Tao po! Elias! Ligtas po ninyo yung sarili. Umalis na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pagkaasa pong magaganap at kayo ang palalabasing nagpasimuno nito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam kung sinong may pakanan nito, senyor. Ano pa bang dapat kong gawin? Ihanda po ninyo yung mga papeles at sunugin ang lahat ng mga ito. Pupunta kayo kahit saan, hindi nila kayo masusundan. Alam kong mahirap ang basta-basta na lamang umalis sa bayan na ito. Ngunit, wala tayong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Sino yan? Kami mga alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa amin. Elias, saan tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko sa madaluyong senyor. At pagkatapos, mamuhay kayo ng tahimik doon sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit hindi mo ako sasamahan at magturihan tayong para magkapatid? Para saan pa? Sino ka? Inay, si Basilio po, ang anak nyo. Si anak! Hindi kita anak! Inay, huwag po kayong matakot sa akin. Basilio? Opo, Inay. Ako nga po. Inay! Oh. Sino po kayo?
Sino po kayo? Anong gusto mo gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ipalibing sa sementeryo. Ngunit, wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. At sa sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos, magkukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay ako. Hindi ko masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita.